85 million pesos na halaga ng smuggled na asukal mula sa Thailand ang nakumpiska ng BOC o ng Bureau of Customs kanina. Panawagan ng isang grupo magbitiw na si Customs Commissioner Alberto Lina. Inamin naman ng isang opisyal ng Customs na talamak pa rin ang smuggling dahil sa bigayan ng padulas o kung tawagin ay tara. May report si June Veneracion. Dito sa Bureau of Customs, talagang talamak ang korupsyon because of this tara. Kung merong korupsyon, merong smuggling. Kung walang korupsyon, walang smuggling. Ang pag-amin na yan mula mismo sa Intelligence Chief ng Bureau of Customs na si Deputy Commissioner Jesse De Llosa. Ang tara na binabagit ni De Llosa, padula sa mga taga-customs para magbulag-bulagan sa pagpapataw ng buwis sa mga pumapasok na shipment. Kaya nung pumasok kami dito, yung reform team, that is one of our priority to stop this tara system. No? Ang hirap gawin kung hindi magko-cooperate lahat. Umalma si Customs Commissioner Alberto Lina sa mga sinabi ni De Llosa. Sinasabi niya talamak ang corruption, etc. Edi sabihin niya. At least he has opened it up. So he should name names already. Hindi ba unfair din yon sa mga tao namin? Usap-usapan na rin sa Customs na hindi magkasundo sina Lina at De Llosa. Si Lina rin ang sinisisi ng Sugar Alliance of the Philippines sa lumalalang problema o mano ng pagpupustit ng asukal. Sa panahon daw ni Lina, pumalo ang sugar smuggling. Kanina, 85 million pesos na halaga ng smuggled na asukal galing Thailand ang nasabat ng Customs Intelligence Group. Mula Mayo ng taong ito hanggang ngayong Agosto, nasa 182 million pesos na ng smuggled na asukal ang nakukumpiska sa Manila International Container Port, isa sa mga premyadong pantalan sa bansa. Hindi pa kasama dyan ang mga nakumpiska sa iba pang pantalan. I am requesting for the resignation of Commissioner Lina. Umalis na siya. We want to write the President to change this commissioner because he is no good. Why should I resign? Only I serve at the pleasure of the President. Ang problema, gaya ng sugar smuggling, ang dapat daw pagtuunan ng pansin ni Lina at hindi ang mga balikbayan box. Bandang tanghali, kinalampag ng isang militanteng grupo ang Customs bilang protesta sa isyu pa rin ng balikbayan box. June Veneracion, GMA News.